maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay, ito po yung last topic po natin sa series ng Bible study po natin ngayon. Yan. Ito po yung title, Dump Your Phone, 10 Reasons Your Paper Bible is Better. Ulitin ko po, dump your phone, 10 reasons why your paper Bible is better. Ayan, number 9, a Bible will survive you. Tignan po natin dito sa Isaiah chapter 40, verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Amen. Ulitin ko po, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Ang sabi po dito sa number 9, a Bible will survive you. Ano po ang mahalaga, ang mas maganda po ay meron tayong physical Bible. So, hindi naman po masama na meron tayong Bible app sa cellphone natin. Pero kung gagamitin po natin yan bilang Bible reading at sa gagamitin natin sa church, mas maganda po kung meron tayong yung Bible, yung ganito pong Bible kesa po yung nasa cellphone lang po natin. Amen. Nung mga nakaraan nga po ay tinapik na madidistract ka kasi. Minsan magbubukas ka ng Bible, magbubukas ka rin ng Facebook, magbubukas ka ng Bible, imbis na magbabasa ka, nakalimutan mo, nag-Shopee ka na pala. Imbis na magbabasa ka ng Bible, ang nagawa mo ay nag-scroll ka na sa Facebook. Amen. Maraming distraction kapag yung cellphone ang ginamit natin na pag Bible reading. So ito po yung mga rason na bakit mas maganda yung meron tayong paper Bible. Amen. Yung sinabi ko po yung number 9. So a Bible will survive you. Maraming atake sa'yo, pero yung Bible ang magiging weapon mo. Offensive and defensive. Ito yung pinaka effective na weapon para tayo ay makasurvive. Amen po. Maganda po na nagagamit po natin itong Bible na to. So pero kung meron man po kayong mga Bible app sa cellphone nyo, huwag itong buburahin. Ang gusto lang po namin ituro sa inyo ay mas maganda, much better kapag meron po tayong physical Bible. Amen. Kung may physical Bible ka, mas maganda kasi siyang basahin eh. Meron po ditong isang true to life story ng isang Indonesian teenager na nakasurvive siya sa shipwreck at ang dala lang niya ay Bible. Amen. Ito yung isang Indonesian teenager na ang pangalan niya ay Aldi Novel Adilang. Stranded for 49 days. Imagine po niyo kung gaano katagal. 49 days. Mahigit isang buwan po siyang na-stranded sa gitna ng Pacific Ocean. At alam naman po natin na ang Pacific Ocean ay napakalawak. At ito ang yung pinakamalawak na karagatan sa buong mundo, ang Pacific Ocean. Noong 2018, siya ay na-stranded. Siya po ay isang lamp keeper. At nung habang nandoon siya sa trabaho niya, tinangay ng malakas na hangin ng bangka niya sa layong 125 kilometer. Meron siyang dalang radyo, pero hindi naabot ng range nung radyo nila. Amen. At wala rin siyang sagwan. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta meron daw malakas na hangin na tinangay yung bangka niya. At bukod sa walang makina yung bangka niya, wala rin pang sagwan para makabalik siya. Kaya para siya ay makasurvive, ang ginawa niya po ay nanghuli siya ng mga isda, kung ano man yung mahuli niya doon sa gitna ng karagatan. At yung tubig na iniinom niya ay galing din dun sa dagat, sinasala niya ng damit niya para mabawasan yung alat, para makasurvive siya. Amen. Pero kulang yung pagkain o inumin para makasurvive siya. Kasi imagine nyo po, siya lang mag-isa sa gitna ng karagatan. Kapag gabi, sobrang dilim po nun. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kung meron pang pating dyan na aaligid sa'yo. At kung may mga malalaking halimaw, may mga
nilalang sa gitna ng karagatan na hindi niya alam kung anong mangyayari at pwedeng atakihin siya ng fear, ng kawalan ng pag-asa at hanggang pwedeng ang mangyari sa kanya ay dumapo sa kanya yung suicidal thought na dahil sa wala ng pag-asa ay tapusin na lang niya ang buhay niya para hindi na siya mahirapan. Pero alam niyo po, bukod doon sa pagkain na nakukuha niya sa dagat, meron siyang isang dala na yun ang talagang nagpa-survive sa kanya. Amen? Yung number 9 sabi, a Bible will survive you. At ito pong Indonesian teenager na to ay nakasurvive ng 49 days sa gitna ng karagatan dahil meron siyang Bible. Amen? Sa loob ng 49 days na palutang-lutang at mag-isa sa gitna ng Pacific Ocean, natakot siya pero di nawalan ng pag-asa dahil araw-araw niyang binabasa yung Bible niya. Amen? At bukod doon sa nakakasurvive siya sa pagkain at inumin na kukuha niya sa dagat, siguro mas nakasurvive siya at hindi po siguro kundi siguradong mas nakasurvive siya dahil doon sa pagbabasa niya ng Bible araw-araw. At ito po yung nagbigay ng lakas sa kanya para mawala yung takot, anxiety, yung stress, para mawala yung mga suicidal thought, yung mga hopelessness. Dahil dito sa salita ng Diyos na yung Bible na dala niya ay naka-survive siya. Ang nangyari po nito, meron pong isang cargo ship na dumaan doon. Ang pangalan ay MV Arpeggio. Na-rescue siya malapit sa Guam at dinala sa Japan. Nung napunta siya sa Japan, dinala siya sa Indonesia. Itong inspiring story na to ay nagpapatunay na a Bible will survive you. Amen. Paano kung cellphone lang ang dala niya? Sasabihin niya, doon sa cellphone ko naman, meron namang Bible update. Paano kung cellphone lang yung dala niya? Sa gitna ng karagatan, walang kuryente. Paano kung nabasa yun, nasira yun, nalaglag, or nalobat? So, ibig sabihin, hindi niya na magagamit yun. Ang importante, ang maganda po doon ay meron siyang dalang Bible kahit doon sa trabaho niya. Amen? Nagpatunay na yung sinabi ni Jesus na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Marahil, nakasurvive siya sa pagkain, pero tignan po natin, kung wala siyang dalang Bible, ay nawala na siya ng pag-asa. Dahil ang Bible ay nagbibigay ng buhay sa atin, nagbibigay ng pag-asa, ng lakas ng loob. Amen? So, paano kung cellphone yung dala niya? So, wala na. Malaki ang chance na hindi niya yun nagawa. Amen? So, dito po sa number 10, dalawa lang naman po ito. A Bible is always on. Dito po sa Awit, chapter 46, verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ulitin ko po, a Bible is always on. Amen. Ang Bible ay palaging anytime pwede mong buksan. Unlike sa cellphone, na kapag meron kang Bible app, ulitin ko po, hindi masamang magkaroon ng Bible app sa cellphone. At kung meron po kayong Bible app, huwag po kong buburahin. Pero much better na meron po tayong paper Bible. Sabi kasi dito, a Bible is always on. Anytime na kapag kinakailangan mo siya, ay pwede mo lang siyang buksan. Amen. At yung sabi doon na, a very present help in times of need. Nandyan ang Bible na kapag nalulungkot ka, may mga times kasi na hindi natin mabuksan ang cellphone natin. Bakit? Minsan pina-charge, minsan lobat, or minsan nasira yung cellphone, o minsan wala kang cellphone. Ano po? Ang Bible is always on kapag ikaw ay nangangailangan. May mga nakikita tayo sa Bible natin, ikaw ba ay nalulungkot, nahihirapan, ikaw ba ay dumadaan sa persecution. So, amen po. Mayroong mga nakalagay diyan na kung paano tayo matutulungan ng Bible. Kumbaga, bukas ang Biblia para tayo ay bigyan ng kalakasan. Amen? So, dito po, ang cellphone kapag nalobat, kapag na-misplace or etc., ay hindi mo na mabubuksan. Amen? At kung nagka-problema, at minsan nagkaka-problema yung app, yung Bible app,
ay minsan hindi mo nabubuksan. Amen? So, minsan kapag nakabukas pa yung data at nabukas ka ng Bible app, ay meron pang mga ads. Minsan dinadala ka sa Shopee at hanggang sa dumiretso ka nang nag-Shopee, nag-check out. Amen? So ang mas maganda po talaga dito ay meron po tayong Bible. Kaya kapatid, ang kung ikaw ay nasanay na gamitin ang Bible, na yung Bible app mo sa cellphone kapag camping, Sunday service o mga midweek service o kapag mga fasting o mga Bible reading at ginagamit mo yung Bible app mo sa cellphone, hindi naman po masama. Pero mas maganda, mas mainam, mas convenient, mas magiging buhay yung salita ng Diyos kapag ang gamit po natin ay paper Bible. Amen? Dahil tuwing binabasa po natin ito, ay walang ibang distraction. Amen? Kapag nagbukla tayo ng Bible, wala siyang Facebook, wala siyang Messenger, wala siyang TikTok, wala siyang kung ano-ano pa man, kundi pure lang na salita ng Diyos na walang distraction. Amen po. Ayan. Mas maganda po, ini-encourage po namin kayo na mas gamitin po natin yung paper Bible natin kaysa sa Bible app. So, kapag camping, kapag mga gawain sa church, mas maganda po kasi na ganito po yung gamit natin. Amen po. Ayan, kasi alam natin na meron tayong docu-team. Amen, kapag napipicturan tayo kita tayo doon sa post na kahit Bible naman yung tinitignan mo, pero mukha tayong nagsi-cellphone, mukha tayong hindi nakikinig. Amen? Kaya mas maganda na lang po na yung Bible po ang gamitin natin. Tulad po ng mga unang pinag-aralan kung bakit mas okay gamitin ng Bible ay ito pong number 9 at number 10. Ito po bago ko i-close. A Bible will survive you. So number 10, a Bible is always on. Amen po. Ayan po, God bless po sa ating lahat at basahin po natin ang ating Bible. At kung wala pa po tayong physical Bible, ay pwede po tayong pumili, mag-invest po tayo. O kaya meron po mga namibigay ng free Bible. O mag-faith po tayo ng Bible o humingi ka sa pastor mo ng Bible. Amen. Umpisahan po natin itong year 2026 na pinabasa ang ating physical Bible. Maniwala po kayo, mas madali po natin matatapos ang Bible kung ganitong Bible po ang ginagamit natin. Amen po. So, ayun naman po ang aking ma-share. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, purihin ka Panginoon sa oras na ito. Dalangin ko, O Lord, na patnubayan mo po kami sa pagbabasa po namin ng Bible at sa araw-araw na buhay po namin. Pagpalain mo yung mga taong nakinig at yung mga makikinig pa lang, Panginoon. Salamat po, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at Happy New Year po sa ating lahat.